Boss Jason, paano ba mag-apply ng perpekto at malinaw na stencil? Sana manotip with video. Nice day ngayong araw. May nagtatanong nga na kapatid natin na tattoo artist kung paano nga daw magdikit ng perpektong stencil at malinaw. Kapag mag-i-stencil, wag na wag mong kakalimutan na magguantes kung ayaw mong madumihan o malagyan ng kulay blue yung mga kamay mo. Pero minsan nakakalimutan na magguantes pero normal lang naman na malagyan ng kulay blue yung kamay dahil dumidikit talaga yung carbon ng stencil sa kamay. Madali lang naman matanggal yung stencil sa kamay kapag meron kang stencil eraser. Pero mabalik tayo sa tanong mo kung paano magdikit ng stencil na perpekto at yung hindi na rin basta-basta nabubura. Gamit nga nitong stencil, transfer gel at mini printer, papakita nga natin kung paano tamang pagdikit ng stencil. Sa pagdidikit kasi dapat tama yung stencil na ginagamit mo o yung mismong carbon at dapat mabisa din yung stencil transfer gel na gagamitin mo. Bali dito muna ay niready muna natin yung stencil carbon na gagamitin natin. Dapat sa pagsasample natin ay meron tayong ipiprint. Kailangan din may idikit tayong stencil para makita natin kung paano ginagawa o yung tamang pagdikit ng stencil. Naghanap muna ako ng design na ipiprint. Bali, ito na yung napili nating design. At para maidikit natin ng maayos yung stencil na gagawin natin, kailangan natin i-edit yung design at gagawin lang nating parang line. Bali, hindi na natin to idodrawing ng mano-mano. Pupunta lang tayo sa Google at itatype lang natin yung stencil maker. Dito kasi ay matutulungan tayo ng mabilis para maging line na lang yung mismong design. Kukunin lang natin yung mismong design na gusto nating i-print at automatic kapag clinic natin yung mismong design, magiging line na lang siya at a-adjust na lang natin kung gusto natin maging makapal o kaya maging madetalye. Iuusog-usog mo lang yung itim dito sa bandang baba para maging light o maging dark. Kung mapapansin nyo nga rin, dalawa yung adyasan. Bali yung isang adyasan ay ganun din, magiging dark o magiging light. Kung gusto mong maging madetalye o hindi, nakadepende na lang sa pag-adjust mo. Kapag isi-save mo na, i-click mo lang yung arrow dito sa taas at hanapin mo yung my files. I-click mo lang ulit para dun na ma-save yung mismong design. At kapag gusto mong makita yung sinave mo, pumunta ka lang sa photos. Ganto na nga yung kinalabasan ng design natin. Mas mainam din kasi na i-print yung gantong design na para hindi makalat yung stencil na gagawin mo at yung mahalagang detalye lang yung mapiprint mo. At kapag nakuha mo na yung design na gusto mong i-print, yung stencil transfer gel naman dapat mabisa yung ginagamit mo. Gaya nitong stencil transfer gel ng Crazy Tattoo. Sa pag-a-apply nga nito ay hindi mo naman kailangan maglagay ng napakadami. Kahit isang drops nga lang ay napakabisa na. Kailangan mo nga lang ikalat sa part ng paglalagyan mo ng stencil. At para hindi sobrang basang-basa kapag ididikit mo na yung stencil, makakatipid ka nga din sa paggamit dahil hindi mo naman kailangan maglagay ng napakadami. Ikalat mo nga lang talaga hanggang sa matuyo. At kapag naramdaman mo na na medyo tuyo na, saka mo na ilalagay yung pinaka-carbon ng stencil. Mas mainam na hindi basa kapag ididikit mo na yung stencil. Mas makakatulong kasi na hindi kumalat yung pinaka-stencil na ididikit mo. At mas mainam din bago mo tatuan, mas maganda na patagalin mo muna yung stencil sa mismong balat para mas makapit. Para kahit anong punas kapag nagtatato ka na ay hindi na basta-basta mabubura. Kaya sa nagtatanong, sana nasagot natin ng maayos yung katanungan mo. At kapag gusto mo rin ng pangbura ng stencil, meron nga ring stencil eraser ang Crazy Tattoo. Sa mga naghahanap o nagtatanong, lalagay ko na lang din sa comment section yung link ng shop nila.